Galit na galit ang Hamas dahil sa pag-antala ng Israel na pakawalan ang mahigit 600 mga Palestinian prisoners nitong nakaraang Sabado. Yun ang kumukumpleto sa first phase ng ceasefire deal ng Israel at ng Hamas. Pero nabalot ito ng isang napakalaking tensyon sa magkabilang panig at ngayon nagbabadyang muling magsimula ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas sa Gaza. Maging ang Hamas ay tumanggi na para sa isang dialogo upang pag-usapan ang second phase na kung ano ang dapat gagawin ng Israel at ng Hamas. At ito pa ang pinakamatindi mga kaibigan. Pinapasok na ng Israel ang kanilang maraming tangke sa West Bank. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 20 years. Ayon naman sa Hamas, pagbabayarin nila ang Israel dahil sa pag-antala ng pagpapalaya ng kanilang prisoners. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayo? Maligayang araw ng Lunes, February 24, 2025. Isang napakainit na balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa aksyon ng Israel at aksyon ng Hamas at mga sinabi ng magkabilang panig. Sinabi mismo ng Israel na any moment from now, maaari nang muling bumalik ang digmaan sa Gaza laban sa Hamas. Ang IDF at mga reservist at mga tangke ng Israel at kanilang mga fighter jets ay pinaghahanda ni Benjamin Netanyahu. Bakit humantong sa ganito? Gayong namamayag pagpasana ang ceasefire ng magkabilang panig. Ganito kasi mga kaibigan, inakusahan ng Hamas na nag-violate ang Israel sa ceasefire deal ng magkabilang panig dahil sa pag-antala ng Israel na palayain ang mahigit 600 mga Palestinian prisoners na sanay nangyari noong Sabado, buwan ng Pebrero, petsa 22, 2025. Pero ang rason ng Israel kung bakit nila ito ginawa, ito ay dahil sa violation din na matagal nang ginagawa ng Hamas. Ito ay ang pagpaparada ng Hamas sa tuwing sila ay magpapalaya ng kanilang mga bihag at pinalilibutan ng maraming nakamaskara na mga tao o miyembro ng Hamas dala-dala ang mga armas. At kinukuhanan pa ito ng video at iniere live. Maging ang United Nations at Red Cross tinawag ang pamamaraan na ito na isang cruelty. Ayon sa Israel ay matagal na nilang pinagbibigyan ang Hamas pero hindi na nakapigil si Benjamin Netanyahu kaya nitong nakaraang Sabado ay gumawa na ito ng aksyon. Hindi na pinalaya ang mahigit 600 mga bihag. Ito ang pinagmulan ng matinding galit ng magkabilang panig. Ngayon lamang mga kaibigan, ibinalita ng Al Jazeera na pinahinto ng Hamas ang sanay na pag-usapan ng Israel at Hamas na ano ito, na sila ay muling mag-uusap tungkol sa phase 2 ng kanilang ceasefire deal. And of course, sa kampo naman ng Israel, malaki ang meaning nito. Ito ay ayaw na kasing makipag-usap ng Hamas, nangangahulugan ito para sa Israel na muling ibalik ang digmaan. Ngayon, ayon pa rin sa ulat ng Al Jazeera, mga tangke ng Israel pinapasok na sa West Bank. Ayon sa ulat, ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang mga tangke ng Israel ay pumasok sa West Bank sa loob ng 20 taon. Bakit ito ginawa ng Israel? Ayon sa ulat mga kaibigan, 40,000 na mga Palestinian ay muling papasok sa West Bank. Hindi kasi ito ipinahihintulot ayon sa kanilang pinag-usapan. Lalong-lalo na mga kaibigan na merong plano ang Israel at ang United States of America na ang mga Palestinian ay pansamantalang ililipat sa Ehipto at sa Jordan. Ito ay upang muling itayo ang wasak na Gaza.
Sinabi naman ng Israel na dahil ayaw makipag-usap ng Hamas para sa Phase 2, pinaghahanda na ngayon ang IDF at mga reservist at mga tangke na muling pumasok sa Gaza. At ayon sa Israeli military, any moment from now, mga kaibigan, uulitin ko, any moment from now ay maaari nang magbalik ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas sa Gaza. And of course, dahil napakatinding babala ang binitawan ng Israel, agad na nagsalita ang senior Hamas leader na si Mahmoud Mardawi. Ayon sa kanya, hindi raw makikipag-usap ang Palestinian Group or Hamas Group para sa isang ceasefire discussion kung hindi raw palalayain ng Israel ang 620 na mga Palestinian prisoners na sana ay pinalaya na noong Sabado, February 22, 2025. Ito ay ipinaliwanag na ng Israel kahapon lamang ng umaga, Linggo. Ayon sa opisina ni Benjamin Netanyahu, hindi naman daw nila ipinagdadamot ang 620 na mga Palestinian prisoners. Ang tangi lamang nilang hinihingi na ihinto ng Hamas ang kanilang pagpaparada at pagsasagawa ng seremonyas habang sila ay nagpapalaya ng mga bihag. Malaki raw itong paglabag sa kanilang agreement. Hindi raw yan ginagawa ng Israel. Wala silang video na pinapalabas habang sila ay nagpapalaya ng maraming mga Palestinian prisoners. Ngayon, ang mga tangke ng Israel ay nakapwesto sa Jenin City na nasa West Bank. Ang West Bank, mga kaibigan, ay occupied na lugar ng Israel. Tinawag ni Israel Katz na ang move ng mga 40,000 na mga Palestinian na papasok sa West Bank ay isang dangerous escalation. Ang reason ni Israel Katz kung bakit pinipigilan nila na makapasok ang 40,000 na mga Palestinian sa West Bank, ito ay upang hindi makapasok ang mga terorista sa naturang lugar. Sapagkat napakalaki ng possibility na maraming mga miyembro ng Hamas ang makihalo sa mga sibilyan at upang matagumpay nilang mapasok ang West Bank at doon naman ay gagawa ng karahasan para sa mga Hudyo. Ayon sa ulat ng Al Jazeera, nangangamba ang maraming mga Palestino ngayon dahil sa pahayag ni Prime Minister Benjamin Netanyahu kahapon, sapagkat tahasang sinabi ni Benjamin Netanyahu na handa na ang Israel upang muling ibalik ang digmaan sa Gaza. Ayon kay Benjamin Netanyahu, quote and quote, "We are prepared to resume intense fighting at any moment. Our operational plans are ready." At kukumpletuhin raw nila ang kanilang objectives at ito ay upang ubusin ang Hamas. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa tensyon na ito? Sang-ayon ba kayo na muling ibalik ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas o tuluyan ng ihinto? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section. At antabayanan lamang ang mga susunod at pinakabagong kaganapan sa pagitan ng Israel at ng Hamas sa Middle East at sa ibang panig ng mundo dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, isubscribe mo na rin ang napakaliit nating channel na ito. At kung nagustuhan mo ang ating video, paki-like naman. Napakalaking tulong nito para sa aming mga content creator. Sa lahat ng aking kababayang Pilipino, nasa Pilipinas man kayo o saan mang dako ng mundo, mag-ingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!